Kumusta mga pre? Pag-uusapan natin ang trading ng asset and kung anong psychology ang kasama neto. Trading muna pag-usapan natin. Sa trading may tatlong style yan. Swing trading is as short as 2 days or as long as 2 weeks. Dito hahanap ka lang ng entry and exit. Sa ganitong trade ginagamitan mo ito ng move ang stop loss kada move ng asset. This is to secure your capital. Sa trading kasi ang number 1 priority mo is protecting your capital. Next na style ng trading is intraday trading. Ito within the day lang siya. Open ka sa opening then close ka before mag-close ang market. Dapat bago ka mag-start ng trade alam mo na anong target mo na asset. Ano ang entry mo and ano ang exit mo within the day. Calculated na din ang fees mo dyan plus tax kung anuman para makita mo agad ang gains mo bago ka palang mag-start ng trade. Ang pinakahuli na paborito ng mga Pinoy is ang scalping. 2 minutes lang ang tagal. Dito lahat nauubos ang pera lalo na pag beginner. Ito ang trades na ginagawa ng mga gusto ng easy money. Ang worst combo ng trading is scalping and leverage. Ito ang tinatawagan na ultimate sugal. Sa ganitong trade, ang time frame mo dapat di bumababa sa 15 minutes if you are looking for opportunity. You can go as low time frame you want. Pero dapat ang trade mo ay di hahaba sa 30 minutes or else sablay ka na. Time frame. Ito ang pinaka-abused or misused na tool sa trading. Usually kasi umaabot pa sa 1-minute time frame ang tinitingnan ng hindi nag-check ng macro trend. Gumamit ng tamang time frame sa tamang style. Example sa scalping, check nyo muna ang 15-minute time frame bago kayo bumaba sa mas mababang time frame. This way you can make sense of the market trend and position yourself properly. Dito makikita nyo na paangat talaga ang price, so ang position nyo is buy or long. Ang next nyo hanapin is yung entry mo. Sa scalping need mo gamitin dito ang market sentiments. Ang pinaka-best indicator for this is stochastic RSI sa bullish market. Ang trend is hindi bumababa ang pullback sa 65 on the scale. So basically ang entry nyo is dapat nasa 65 ng RSI at hindi sa 80. Sa bull market umaabot ito sa 120 up to 140 so yung 65 mo na entry is a good entry. Sa intraday trade naman tayo. Ito dapat pinag-aaralan nyo ang mga asset bago kayo mag-trade. Nakaplot na ito sa log nyo bago kayo papasok. Same sa swing, you can do limit order and limit sell dito. Pero dapat ang trade nyo within the day lang talaga. Ang time frame na best for this is the 4-hour time frame. Dito enough na ang 4-hour to make sense of the market. Keyword lagi is make sense of the market. Intindihin nyo ang market muna bago kayo lulusab, hindi yung tira lang ng tira. Example, uptrending ang isang asset pero is this oversold? Okay pa ba pumasok dito? Ante ba ako ng pullback muna? Yan ang making sense of the market. To best put this into word, pasok ba ito sa checklist mo? Gumawa ka ng checklist and if pasok siya then kasama ito sa trade mo. Ang next, if to find an entry. Dito effective ang TWAP and VWAP. Pwede mo gamitin yang mga yan as tool for entry and exit. If you want to use market profile naman, zoom out a little bit to isang day time frame para makita nyo lang ang previous day trade. Doon makikita nyo saan ang POC at kung saang price nag-close ang asset. Dito makikita nyo if saan ang best area to enter trade. Ang last is swing trade. Ito ang favorite ko na style. Since tamad ako and ayaw ko ma-stress. Ito ang trade na petics lang if you do your homework right. Dito pwede ka mag-trade ng several assets at the same time with several entry and exit. Same with intraday, dito best gamitin ang limit buy, limit sell function ng platform nyo. Dito time frame is 1 day to check the trend and go up to 3 days to make sense if may strength for continuation or due for pullback na ang asset. Dito pinaka the best gamiting ang market profile, VWAP, volume profile, standard deviation as tools to trade. Dito din mas konti ang loss compared to other style of trading as long sa ang risk-reward ratio nyo is 1, basta basically this trade can last up to weeks. Risk management. Ito ang wala sa mga Pinoy or majority sa mga traders. Trading is risky. You need to have proper risk management to be able to avoid losing your capital. Again, keyword is capital protection.
Before you sleep yan isipin nyo, habang nasa CR kayo yan isipin nyo. Habang kumakain kayo yan isipin nyo. Capital protection. Paano gawin ito? Number 1, do not overtrade. Trade only kung di ka na stress. If scalpang focus on one asset along or max 2. Sa intra probably 5 at most. Kaya mo inter. Sa swing naman at most 10 siguro. Number 2, do not revenge trade. If talo ka na sa hayop na asset na yun, let go na lang. Sabi nga sa Frozen, let it go. Huwag nyo na balikan. Stop trading for 1 day or 2 para lang mag-decompress at reset utak nyo. Number 3, do not trade higher than 5% of your money. If pera mo is 10 pesos, ang 50 cents lang ay pang trade mo. Then make a way to grow that. If you go above that percent may risk na onti-onti mauubos capital mo. Number 4, gumawa kayo ng sheets or spreadsheet. Parang diary ito. Ilagay nyo yung assets, magkano pinasok nyo, ano sentiment mo sa kanya or anything you feel about that trade, and kung kumita ka ba or nagrog ito. This way pwede nyong balikan ito if the same situation happens again or may ma-encounter kayo na same as previous trades. This is for you to avoid doing stupid shit all over again. Number 5, stick to what works for you. Hindi porket gumana sakin gagana din sayo. Magkaiba tayo ng mental status so malamang magkaiba tayo ng tolerance. Ako ayaw ko ng stress so laging safe trade ako. Ayaw ko ng mga 1000x na asset kasi mas lalo ako na stress. In short, hindi ako risk taker. So doon ako sa long trades and mga tools ko is different and would not work with shorter time frame. Number 6, as much as you can stick to risk-reward ratio of 1, if hindi talaga ma-avoid, max 3 ratio. Ano bang risk-reward ratio? Ito ang tolerance level mo hanggang maubos ang pera mo. So example may nilagay kang piso sa trade, willing ka maubos ang piso na ito. Para maubos ito ang stop loss mo is sagad sa piso pero ang take profit mo naman is same amount ng stop loss mo. Willing ka mawala ang piso to make piso baga. Ang iba kasi piso lang ang pera. Pero willing to lose 5 pesos to earn 2 pesos. Imbalance ito. Dapat calculated mo ang risk mo para maging profitable ka. Iba kasi di sinasama sa kwenta ang fees, slippage, gas, or whatever na dapat kasama. Dapat kasama lagi ito at nakakwenta na bago ka mag-set ng trade. Number 7, repeat lang ito ng number 5, huwag tatanga-tanga. Huwag ka magpapaniwala sa mga tao at sabi-sabi. Stick to your thesis and execute it properly. Pwede ka naman kumuha ng opinion ng iba to compare with your opinion pero do not trade other people's opinion. Pwede mo pag-aralan muna thesis nila pero wag umasa sa thesis nila. Meaning need mo mag-research at mag-aral. Wag asa sa mga infographics or kung anong meme para bumuo ng opinion nyo. Lalo, wag umasa sa headlines lang. Dapat mag-counter-check din kayo, always verify. Yung iba nakalimutan ko na sa ibang vid na lang lol. Anyway sa psychology naman tayo. Ang trading kasi majority of retail falls into herd mentality. Paki-Google na lang ano ibig sabihin yan. Hindi ko sinasabing contrarian ka dapat pero kahit papano tingnan mo din ang kabilang side. Pag masaya lahat it's time for you to exit the asset. Ang point is if nandun na Q lahat time to exit. Madali sabihin ang buy low sell high pero mahirap ito gawin. Ang mga trader lagi naghahanap ng opportunity. Hindi mo makikita yan sa crowd unless shitcoiner ka. But still dapat marunong ka pa din mag-identify ng exit mo. Some lessons I want to impart also are. 1. Learn from your mistake. Dun yan sa logs mo makikita. Huwag nyo na ulitin kung sablay. 2. Focus kayo sa strategy nyo wag sa kikitain. Kasi dyan kayo mapapariwara if kita lang iniisip nyo. Mag-invest kayo sa sarili nyo muna bago kayo umasa kumita ng limpak-limpak na salapi. 3. It pays to be patient ika nga. Need nyo ito gawing habit. Laging double check, double read, double lahat. Then know when to trade or sit out lang muna. 4. Fear is your greatest enemy. Lalo na if ilang beses ka na liquidate sa leverage trading. Fear leads to poor decision making. Kaya important ang planning and execution para matanggal mo itong fear factor. 5. Wag gaaman. Profit is a profit. Madaming nasusunog kasi gaaman. Know when to take profit and do not look back. KHT magpump pa yan it's okay madaming opportunity sa market.
6. Ito ang pinaka-problema ng mga Pinoy. Overconfidence. Porket marunong ka magpindot-pindot trader na agad. Hindi ganun-ganun yan. Need pa nga ng license para maging broker eh. You to level yourself or the market will humiliate you. Strategy. Isa, DCA ito effective sa high-valued asset sa crypto. If you are holding an asset tapos bumababa ang value, pwede mo ito i-DCA. Paano ito? Bumili ka ng asset as it goes down. Again, if ang conviction mo na babalik pa ito sa entry mo, then do it. Pero kung Luna ang pinag-uusapan, well, kabobohan na yan. Effective ito sa BTC kasi umaangat naman talaga yan. Sa ETH din pwede. Sa stocks talaga ito usually ginagamit kasi pang matagalan ito. Ang DCA is a good way to accumulate and lower your price average. Basically add ka lang ng add habang pababa ang price. Kasi once nag-pump yan, yung average mo mababa na din. Mas mabilis ka makabawi sa ganitong style. Need mo lang ng pera pang DCA. 2. Learn to use tools. Madaming tools at madaming vids na sa YouTube. Pwede nyo pag-aralan ito and master it. Be master of one. Huwag yung master of none. 3. Listening is the most powerful tool you can use pero mahirap gawin. Usually ang mga may ingay at dunong-dunongan ang mga walang alam. Makikita nyo naman sa mga TG group yan. Mas maganda makinig at magtanong. Diyan ka matuto or makakabuo ng magandang opinyon nyo. Anyway, mahaba na ito, di na kaya ng libreng AI. Sa next vids I will try to share other things I have learned from trading. Learning is a process naman and I am proud to say I am still learning. Learning never stops. If ayaw nyo naman matuto and gusto ng madalian na trades, sali kayo sa Bot Signal Pro. Libre lang ito, hanapin nyo na lang sa TG.